Sa araw ng kasal, ang asawa ay lumisan para sa digmaan ng gabing iyon. Napilitan akong ipakasal sa nakababatang kapatid ng aking asawa. Hindi pa man na itataas ang belo. Narinig ko na siyang nagsasalita sa bakuran. Ang kasal na ayaw ng aking kuya. Bakit kailangang ibigay sa akin? Bumuntong hininga ang matandang Marquis. Tingnan mo muna ang ganda ni Binibining Su. Siya ang pinakamagandang dilag sa buong kabisera. Umisi ng malamig si Hu Yunsao. Kahit magmukha pa siyang isang diwata. Ano ang pakialam ko? Hindi ako isang lalaking nahuhumaling sa ganda. Paalis na sana ako at itutulak ang pinto. Ngunit nakita ko sa ilalim ng liwanag ng buwan. Isang binatang nakasuot ng damit pangkasal. Namumula ang kanyang mga tainga at nautal na nagsabi, "Ama, ang utos ng magulang ay hindi matatanggihan. Ang kasal na ito ay bukal sa aking kalooban. Sa araw ng aking kasal, tumakas ang lalaking ikakasal. Hindi dahil sa pakikipagtanan, kundi ang aking magiging asawa, ang tagapagmana ng Zenbei na si Hu Yunting." 2 oras bago umalis ang prosesyon ng kasal. Bigla siyang nagtipon ng mga kawal sa gabi at dumiretso sa hangganan. Nang makarating ang balita sa mansyon ng Su, sa galit ng aking ama ay naibato niya ang tasa ng tsaa. Nagkagulo ang buong mansyon. Nakasuot ng korona ng phoenix, nakaupo ako sa gilid ng kama. Ang kahihiyan ay parang malamig na tubig, na bumuhos mula ulo hanggang paa. Ang boses ng aking katulong na si Chan Tao ay humihikbi. "Bini-bini, ito, ano na ang gagawin natin? Ang karwahe ay malapit na sa pintuan. Bakit ka natataranta? Ang langit ay hindi guguho." Kahit na ganoon ang sinabi ko. Nang huminto ang karwahe sa harap ng mansyon ng Zenbei, naramdaman ko pa rin ang matinding kahihiyan. Ang boses ng tagapag-ugnay ng kasal ay puno ng kaba. Ang bride ay narito na. Narinig ang mga bulungan sa labas ng karwahe. Bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa aking puso. Hindi ko alam kung gaano nakatagal ang lumipas. Itinaas ang kurtina ng karwahe. "Binibining Su, may dahilan ang lahat ng ito. Nagkulang ang pamilya Ho sa iyo. Pumasok ka muna sa mansyon. Hindi ka maaaring manatili sa labas ng pinto." Iyon ang matandang Marquis. Inalalayan niya ako. Habang hakbang-hakbang na pumapasok sa mansyon ng Zenbei. Ang seremonya ng kasal ay napakasimple. Ang matandang Marquis ay nakaupo ng seryoso sa gitna. Yumukod ako sa harap ng matandang Marquis. Tapos na ang seremonya. Dinala ako agad sa silid pangkasal. Walang masayang pagdiriwang sa silid. Walang alak para sa pag-iisang dibdib. Kahit ang mga katulong na magsisilbi ay ilan lamang. Nakaupo akong mag-isa sa gilid ng kama. Isang boses na puno ng galit ang narinig mula sa labas. "Ama, ano ang ibig sabihin nito? Ang paghalili ko sa aking kuya sa seremonya ay kalokohan na. Huwag mong sabihin kailangan ko rin siyang samahan sa silid pangkasal. Ito ay dahil sa pangangailangan. Gusto mo bang pabalikin si Binibining Su ngayong araw? Para maging katatawanan ang pamilya Ho sa buong mundo. At isa pa, narinig mo na ang tungkol sa binibini ng pamilya Su. Narinig mo na, ang pinakamagandang dilag sa kabisera. Ang kanyang ganda ay walang katulad. Ang kasalang tinanggihan ng aking nakatatandang kapatid. Bakit ito ibinibigay sa akin? Kahit pa maging kasing ganda ng isang diwata si Suyueli. Ano ang pakialam ko sa kanya? Ikaw na lapastangang bata. Si Binibining Su ay may mabuting loob at mahinhin. Taglay niya ang talino at kagandahan. Saang aspeto ba siya hindi karapat-dapat sa iyo? Ngayong tapos na ang lahat at nakatalina ang simuhoy. Hindi ako karapat-dapat na pumulot ng mga tirahan ng aking kuya. Ang mga lalaki ng pamilya Ho ay marangal at matatag. Hindi kami mga taong nahuhumaling lamang sa panlabas na anyo. Hindi ko kikilalanin ang kasalang ito. Hindi mo kikilalanin. Napakabuti. Kung gayon ay lumayas ka sa harap ko. Huwag ka nang tutapak muli sa pintuang ito. Yapak ng mga paang galit na lumalayo. Sa labas ng pinto, tanging ang buntong hininga ng matandang Marquis ang naiwan. Lumalabas na ang pagbulusok mula sa rurok ng langit. Ay nangyayari lamang sa loob ng isang araw. Nagbabadyang pumatak ang mga luha sa aking mga mata. Ngunit pilit ko itong pinipigilan. Hindi ako maaaring umiyak. Hindi ako iiyak sa harap nila. Bigla kong hinablot ang nakakaabalang belo sa aking mukha. Naglakad ako patungo sa Hapag Sulaiman. Pinagmasdan ang sarili sa tansong salamin. Ang aking mukhang tila isang likhang sining sa ganda. Iminulat ko ang aking kamay at hinugot ang gintong alpiler sa aking buhok. Ito ang palihim na ibinigay ng aking ina bago ako ikasal. Sabi niya, kung sakaling apihin man ako sa mansyon ng Marquis, magagamit ko ito upang protektahan ang aking dangal. Noon, inakala ko lang na labis ang pag-aalala ni ina. Ngunit sa nakikita ko ngayon, tila nakita na niya ang hinaharap. Itinago ko ang gintong alpiler sa aking manggas. At naglakad patungo sa pinto. Dahil walang tumatanggap sa akin dito. Mabuti pang umalis na lamang ako. Kahit papaano, mapapanatili ko ang huling bahagi ng aking dignidad. Sa labas ng pinto ay ang hindi tiyak na tadhana. Ngunit anuman ang mangyari, walang mas hihigit pa sa hapdi ng pananatili rito. Napakalawak ng mundo.
Tiyak na mayroong lugar na para sa akin. Kahit pamumuhay sa payak at tahimik na templo. Mas mabuti na iyon kaysa maliitin ng ibang tao rito. Binuksan ko ang pinto. Bago pa man ako makahakbang palabas. Nabangga ako sa dibdib ng isang tao. Si Huyun Zhao iyon. Ang taong kanina lang ay nasa labas ng pinto. Nagalit na nagsasalita. Ang batang General Ho na ayaw kumilala sa kasalang ito. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig sa aking mukha. Ang buong katawan niya ay tila napatigaga sa isang engkantada. Tanging ang kanyang lalamunan lamang ang gumagalaw ng hindi mapigilan. Ang kanyang mukhang dati ay matalim at seryoso. Ay biglang namula-mula lieg hanggang sa kanyang mga tainga. Nanatili kaming ganoon, ako sa loob. At siya naman sa labas. Nagkatitigan kami ng may pagkailang sa may hamba ng pinto. Sa huli, siya rin ang unang nakabawi ng malay. Ikaw, bakit ka lumalabas? Dahil ayaw naman ng batang General na kilalanin ang kasalang ito. Ayaw ko ring ipilit ang aking sarili sa ayaw sa akin. Ang pananatili rito ay dagdag na pagkailang lamang. Mabuti pang bumalik na lang ako sa pinanggalingan ko. Sandali lang. Kusa niyang iniunat ang kanyang kamay upang harangan ang aking daan. Huminto ako at tahimik siyang pinagmasdan. Sa ilalim ng aking titig, lalong tumindi ang pamumula ng kanyang mukha. Yung ako, ang utos ng mga magulang, at ang mga salita ng tagapamagitan. Ang kasalang ito, ako, si Huyun Zhao, ay bukal sa loob na pakakasalan ka. Umihip ang isang malamig na simoy ng hangin. Pinagmasdan ko siya. Sa sandaling iyon, hindi ko alam kung paano magreaksyon. Ang aking pananahimik ay tila lalong nagpagulo sa kanyang isipan. Ako, kani-kanina lang, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Hindi iyon ang aking intensyon. Hindi sa ayaw pulutin ng batang General Ho ang mga bagay na itinapon na ng kanyang nakatatandang kapatid. Hindi rin dahil ang mga anak ng pamilya Ho ay mga lalaking habol lamang ay kagandahan. Nasabi ko lang iyon dahil sa bugso ng galit. Galit ako dahil sa kawalan ng pananagutan ng aking kuya. Galit ako dahil sa pabigla-biglang desisyon ng aking ama. Ako, hindi ko alam na ikaw pala iyon. Nagmamadali siyang nagpaliwanag, bakas ang kaba sa kanyang tinig. Ano pat? Ngayong tapos na ang seremonya at tayo'y kasal na. Ikaw na ang ligan na asawa ko, ni Huyun Zhao. Walang katwiran na kapapasok mo pa lang sa pamilyang ito. Ay aalis ka na agad. Tiningnan ko siya ng maigi, at itinanong ang bumabagabag sa aking isipan. Ginoong General, sinabi niyo kani-kanina lang, na hindi niyo alam na ako pala iyon. Ano ang ibig ninyong ipahiwati? Umiwas ang kanyang mga mata, puno ng pag-aalinlangan. Nagsimula siyang mautal-utal sa pagsasalita. Ako, palagi akong nananatili sa kampo ng Jingjiao sa loob ng maraming taon. Bihira lang akong bumalik sa kabisera. Tungkol sa kasal ng aking kuya, nabalitaan ko lang na ang pakakasalan niya ay ang binibini ng pamilya Su. Hindi ko sinubukang magtanong pa ng tungkol dito. Kung alam ko lang sana ng mas maaga, na ganito pala ang mangyayari, hindi ko sasabihin ang mga walang kwentang salitang iyon. Kaya naman, sa huli, nadala rin pala siya sa panlabas na anyo. Magsasalita pa lang sana ako. Nang bigla siyang humabol ng sabi, hindi lang mukha ang tinitingnan ko. Ako, gusto ko lang na. Bigla siyang tumingin sa akin ng may seryosong mukha. Aking asawa. Naging mapusok ako noong una. Nagsalita ako ng hindi nag-iisip. At naging bastos sa iyo. Simula ngayong araw, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Upang protektahan ka. Hindi ko nahahayaang makaranas ka pa ng anumang pang-aapi. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng matindi. Naaaninag ko roon ang sarili kong refleksyon. Ang kakatuwang kasalang ito ay tila tumutungo sa isang direksyong hindi ko kailanman inaasahan. Nang gabing iyon, si Huyun Zhao ay hindi pumasok sa silid ng bagong kasal. Tumayo siya sa labas ng pinto na parang isang tuod sa mahabang panahon. Ang mukha niya ay namumulat na mumutla. Aking asawa, magpahinga ka na ng maaga. Ako, mayroon pa akong mga gawaing pangmilitar na dapat asikasuhin. Nang bitawan niya ang mga salitang iyon, pati ang kanyang lieg ay namumula na rin. Naiwan akong nakatayo ng mag-isa sa bakanting silid ng kasal. Iniisip na ang lahat ng ito ay lubhang kakatwa. Sa mga sumunod na araw, naging tahimik ang buhay sa mansyon ng Zenbei. Ipinatawag ako ng matandang markis ng isang beses. Ang kanyang mga salita ay puno ng kabaitan at pagsisisi ng isang nakatatanda. Ang pag-ugali ni Zhao ay medyo matigas. Ngunit mabuti ang kanyang kalooban. Ngayong kasal na kayo, aking menugang, mamuhay kayo ng matiwasay mula ngayon. Kung may mga bagay sa mansyon na hindi mo nauunawaan, maaari kang magtanong sa mayordomong si Chen. Yumuko ako bilang tugon. Ang aking kilos ay magalang at masunurin. Ngunit ang aking puso ay nanatiling kalmado at walang kibo. At ang aking asawa na si Huyun Zhao ay lumipat na sa silid aklatan sa harap na bakuran. Sinasabi niyang marami siyang gawaing militar.
kaya hindi na rin siya sumasabay sa aking kumain. Kung hindi siya doon nagtitiyaga sa silid aklatan, ay dumidiretso na siya sa kampo ng Jingzhou. Sa lawak ng mansyon ng Zenbei, tila ako na lamang ang natitirang amo rito. Noong una, ang mga katulong ay takot na takot pa. Ngunit kalaunan ay sinubukan na nilang tantyahin ang halaga ng ikalawang ginang na ito. Akala ko ba ay nagbago na ang ugali ng ikalawang amo? Iyan pala ay ganoon pa rin, wala ring pinagbago. Totoo iyan. Mas mabilis pa siyang umiwas kaysa sa kahit kanino. Ang bagong asawang ito ay may pangalan lamang pero walang saysay. Yes hinaan nyo ang boses nyo. Baka may makarinig sa atin. Ang mga bulong-bulungang ito ay laging nakakarating sa aking pandinig. Habang nakaupo ako sa tabing bintana, ay hinalinghina ni Chen Tao ang aking saa. Sa huli, hindi na rin siya nakapagtago ng saloobin. Binibini, hindi ba kayo nagagalit kahit kaunti? Sobra na ang ginagawa ng Ginoo. Wala namang nagtatrato sa bagong asawa ng ganyan. Maliwanag na pilit kayong ipinapahiya nito. Ano naman ang dapat ikagalit doon? Kung pupunta man siya rito, magtititigan lang naman kami sa inis. Ngayong hindi siya dumarating, masaya na ako sa aking katahimikan. Ngunit, ang mga katulong dito sa mansyon ay magaling tumingin sa taas at baba ng katayuan. Hindi ba ninyo napansin itong mga nakaraang araw? Kahit ang mga pagkaing dala mula sa kusina, ay hindi na kasing inam noong bago pa lamang tayo rito. Kung magpapatuloy pa ito, nangangamba ako. Ano ang iyong ikinatatakot? Baka hindi na tayo makapanatili rito sa mansyon. Chen Tao, tandaan mo ito, ang kapayapaang nakuha sa pamamagitan ng pagpapakumbaba ay parang mga bulaklak sa dulo ng sanga. Isang ihip lang ng hangin ay agad itong malalagas. Iniiwasan ako ni Hu Yunzhao dahil lamang sa biglaang bugso ng damdamin noong gabing iyon. Kaya hindi niya magawang humarap sa akin. O marahil, hindi niya lang alam kung paano ako pakikitunguhan. Kung ganoon, hayaang tahakin niya ang kanyang malawak na daan, at tatahakin ko naman ang aking sariling tulay. Kahit malamig at tahimik ang bakurang ito, malaya naman ako. Araw-araw akong nananatili sa loob ng silid. Kung hindi nagbabasa ay tumutugtog ng kudyapi. Nang matapos ang isang himig sa araw na ito, hindi ko maipaliwanag kung bakit bigla akong nabahala. Pagkaangat ko pa lang ng tasa ng tsaa, ay narinig ko ang ingay ng pagtatalo sa labas. Bahagyang kumunot ang aking noo. Pumunta ka roon at tignan mo. Maya-maya pa, bumalik na si Chen Tao. Binibini, ang Ginoo po, hindi ko alam kung paano siya napunta sa malapit. Ngunit narinig niya ang dalawang matandang katulong na naglilinis habang nagsitsismisan. Tungkol sa inyo, sinasabi nilang kayo ay isang asawang itinakwil na may titulo lang. At sinabi pa nilang hihiwalayan din kayo ng ikalawang amo balang araw. At pagkatapos ay nagalit ng husto ang Ginoo. Medyo malayo ako, kaya hindi ko narinig ang lahat. Basta't narinig ko lang ang sigaw ng Ginoo na nagsasabing, kailan pa naging karapatan ng mga katulong sa pamilyang Huo ang siraan ang kanilang amo? Sino man ang muling mangahas na pagsismisan ang ginang, ay agad na palalayasin at ibebenta. Ha 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 ha! Ang dalawang matandang iyon ay takot na sumubsob sa lupa. Nanginginig sila sa matinding sindak. Ang mukha ng Ginoo ay kasing lamig ng yelo. Nakakatakot naman. Napatigil ang kamay ko habang hawak ang tasa ng tsaa. Nagagalit pala siya para sa akin. Hindi ito ang inaasahan ko sa isang taong umiiwas sa akin. O sa isang taong ayaw man lang umuwi ng bahay. Binibini, ano po ang masasabi ninyo? Ang asawa ninyo po kaya ay ang pagpaparusa niya sa mga katulong na walang galang sa mansyon ay tungkulin lamang niya bilang batang Panginoon. Wala itong kinalaman sa atin. Nang gabing iyon, habang mag-isa akong nakahiga sa kama, ang mga balitang narinig ko kanina ay muling bumabagabag sa aking isipan. Ano kaya ang hitsura niya kapag nagagalit? Tumagilid ako ng higa. Pinilit ko ang aking sarili na huwag na itong isipin. Ang gulo tungkol sa pagpaparusa ni Hu Yunzhao sa mga katulong ay mabilis ding humupa at naging tahimik. Kapag nakikita ako ng mga katulong, ang pangmamaliit sa kanilang mga mata ay nabawasan ng malaki. Maging ang mga pagkain hatid mula sa kusina ay naging masarap at marangya muli. Ilang araw na masaya at tumatalon sa tuwa si Chen Tao dahil dito. Tila nakakita siya ng liwanag ng pag-asa. Ngunit bumiti lamang ako ng bahagya. Ang pakitang tao sa isang makapangyarihang pamilya ay hindi na dapat pang seryosohin. Ang katahimikang pilit kong pinapanatili ay agad ding nagulo dahil sa piging sa palasyo. May handaan sa loob ng palasyo para ipagdiwang ang tagumpay ng mga sundalo sa hangganan. Ang mga asawa ng mga opisyal ay inutusang pumasok sa palasyo para magbigay pugay. Ang nakatakda ay hindi talaga matatakasan. Ang usapin tungkol sa pagpapakasal ko sa ikalawang anak ay tiyak na gagawin akong katatawanan ng lahat. Sa araw ng piging, pagkapasok ko pa lang sa bulwagan kasunod ng mga katulong sa palasyo, naramdaman ko na ang napakaraming tingin na nakatuon sa akin. Si Hu Yunzhao, bilang isang bagong general,
ay may sariling upuan. Hindi kami magkasama sa iisang lugar. Kailangan kong maupo sa hanay ng mga asawa ng opisyal. At damhin ang sadyang pag-iwas at pag-iisa sa akin ng mga tao sa paligid. Matapos ang ilang ikot ng alak, unti-unti nang uminit ang kapaligiran. Dumating na nga ang inaasahan kong pang-insulto. Ang nagsimula nito ay si Prinsesa Yongja. Matagal na siyang may pagtingin kay Hu Yunting. Ngayon, may hawak siyang baso ng alak at lumapit sa harap ko. Ang boses niya ay sapat lang para marinig ng lahat. Lesiu, ikaw siguro si Binibining Su, tama? Ay, tingnan mo nga naman ang memorya ko. Dapat na pala kitang tawaging ikalawang ginang Hu ngayon. Kung iisipin, napakaswerte talaga ni Binibining Su. Ang nakatatandang kapatid ay kakarating lang na may dalang karangalan. Habang ang nakababatang kapatid naman ay, hindi niya itinatago ang panunuya sa kanyang mga salita. Biglang tumahimik ang paligid. Lahat ay nakinig ng mabuti. Tiningnan ko siya ng diretsyo. Kalmado ang aking mukha. Nagbibiro po yata ang prinsesa. Nagbibiro? Bakit naman ako magbibiro? Nagtataka lang ako. Ang bansa kay Binibining Su bilang pinakamagandang babae sa kabisera. Ay totoo nga pala. Kaya mong paikutin ang dalawang anak ng pamilya Ho. At makuha ang kanilang atensyon. Kaya lang, hindi ko alam. Kung si Binibining Su, sa harap ng lahat ng panauhing ito, ay natatandaan pa kung kanino siya unang ipinangako. Uminit ang aking mukha sa hiya. Bumaon ang aking mga kuko sa aking palad. Lalong lumakas ang bulungan sa paligid. Huminga ako ng malalim. Pinilit kong patatagin ang aking boses. Hindi ako pwedeng magpakita ng takot. Lalong hindi ako pwedeng mawala ng dangal. Ang tadhana ay itinakda ng langit. Ang mahal na hari at reyna ay naghanda ng piging na ito. Ito ay upang ipagdiwang ang matagumpay na pagbabalik ng mga kawal. Upang ipakita ang biyaya ng pamilya ng emperador. Prinsesa, ang pakikialam nyo sa usaping pampamilya ng isang asawa ng opisyal. Sa tingin ko ay hindi ito nararapat sa katwiran. Yese, isang tadhanang itinakda ng langit. Mukhang malawak ang pag-unawa ni Binibining Su. Ngunit naawa ako para kay Kuya Yunting. Habang siya ay nakikipaglaban sa harap ng digmaan. Ang kanyang likuran naman ay, nanginginig ang buong katawan ko sa galit. Nang hindi ko na mapigilan ang aking sarili. Isang malamig na tinig ang narinig ko mula sa aking likuran. Mali ang iyong sinasabi, prinsesa. Tumayo si Hu Yunzhao, at dahan-dahang naglakad palapit sa amin. Saan man siya dumaan, kusa itong nagbibigay daan para sa kanya. Ang mga mata ng lahat ng tao ay nakatuon lamang sa kanya. Munting General, ako at ang aking kapatid. Ang mga usaping pampamilya ni Hu, kailan pa naging karapatan ng ibang tao ang manghimasok? Walang galang siyang pinatigil ni Hu Yunzhao. Tumabi siya sa akin at huminto. Mahigpit niya akong piprotektahan sa kanyang likuran. Ang pakikipaglaban ng aking kuya para sa bayan ay karangalan ng buong pamilya Hu. Ngunit para sa asawa ni Hu Yunzhao, walang sinuman ang may karapatang hamak siya kahit katiting. Hindi na niya pinansin si Prinsesa Yongja na parang tuod sa gulat. Binaliwala rin niya ang mga mapanuring tingin ng mga tao. Sa halip ay hinawakan ng mahigpit ang aking kamay. Aking asawa, tayo na, umuwi na tayo. Pagkatapos sabihin iyon, hindi na siya naghintay ng anumang sagot. Hinihila niya ako palabas ng palasyo. Naglalakad siya sa unahan. Hinaharangan ang lahat ng unos at matatalim na salita para sa akin. Tinititigan ko ang kanyang kamay na mahigpit na nakahawak sa akin. Ang mga luhang matagal ko nang pinipigilan ay tuluyan ng pumatak sa sandaling ito. Pagkatapos ng piging sa palasyo, hindi na ako sadyang iniwasan ni Hu Yunzhao. Tumutuloy pa rin siya sa silid-aklatan sa harapang looban. Ngunit dumarating na siya sa tamang oras para sa hapunan. Sa unang pagkakataon na magkasalo kami sa hapag, napaka-awkward ng paligid. Wala kaming imik sa isa't isa. Tahimik lang siyang kumakain ng mabilis. Talagang napakabilis. Ang isda ba ngayong araw? Ay pasok ba sa panlasa mo? Ang lasa ay medyo masarap naman. Mahina kong sagot, muli kaming nabalot ng katahimikan. Pilit uli siyang nagbukas ng paksa. Si Prinsesa Yongja, masyado siyang lumaking layaw mula bata. Hindi niya alam kung paano magsalita ng may pagtitimpi. Huwag mo na lang dibdibin ang mga sinabi niya. Opo. Tumango ako ng bahagya. Naputol na naman ang aming pag-uusap. Tila naiinis siya sa sarili. Parang sinisisi niya ang sarili sa pagiging utal. Kinahapunan, nagbabasa ako sa may bintana ng silid-aklatan. Ito ay isang lumang nota ng musika na matagal ko nang hinahanap. Kumatok siya at pumasok. Nagbabasa ka? Opo. Gusto mo pala ng mga nota ng musika. Siya na isang taong sanay sa pakikidigma, ay marunong din palang magbasa ng nota ng alta. Habang binubuklat ito ng pahapyaw, tumango siya na tila may malalim na iniisip. Wala na siyang sinabing iba. Pagkalipas ng 2 araw, muli siyang pumunta sa aking looban. May hawak siyang isang balutan sa kanyang kamay. Para sa iyo. Ha!
Isang sinaunang nota na matagal nang nawawala. Nakita ko lang ito sa bahay ng isang matandang hanlin. Naisip ko na baka magustuhan ninyo ito. Kaya, maraming salamat. Nagustuhan ko ang regalong ito. Mabuti naman kung nagustuhan ninyo. Simula noon, sa kanyang paraang tila lito ngunit mapilit, nagsimula siyang lumapit sa akin sa sarili niyang estilo. Sinasabihan niya ng maigi si Chon Tao. Napagpahingahin ako ng maaga. Masama sa mata ang magbasa sa gabi. Patuluyin mo na sa pagtulog ang iyong binibini ng maaga. Ang mga paborito kong tuberosa sa bakuran. Hindi ko na malaya na nilagyan na pala ng mga balag ng may pag-inya. Umuupo siya ng dahan-dahan. Dahil sa takot na baka maabala ako. Ang aming mga usapan ay unti-unti ring dumami. Ikinukwento niya sa akin ang mga nakatutuwang pangyayari sa kampo ng Jingjiao. Paminsan-minsan ay nakikipagpalitan ako sa kanya ng mga tula. O kaya naman ay tumutugtog ng gukin para sa kanya. Anino ng buwan sa kortina. Haplos ng hangin sa mga kawayan. Isang himig na nilalaman ng puso. Kasama ninyong pinakikinggan. Napakaganda ng liwanag ng buwan ngayong gabi. Bigla siyang nagtanong sa akin. Ikaw, gusto mo pa rin bang umalis? Napatigil ang kamay ko sa paghawak ng tasa ng tsaa. Tumingala ako sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa gitna ng kadiliman. At puno ng katapatan. Nanahimik ako sandali. Hindi ako direktang sumagot. Sa halip ay nagtanong pabalik. Kayo po. Iniisip ninyo pa rin ba na ang kasal na ito ay pagpulot lamang sa itinapon na ng iba? Matagal ko nang pinagsisisihan ang mga walang kwentang salitang binitawan ko noon. Suyueli. Ako. Ang mga susunod na salita ay tila bumara sa kanyang lalamunan. Sa huli, tumitig na lamang siya ng malalim sa akin. At buong seryosong sinabi, dito na ang iyong tahanan. Ako. Hinding-hindi na kita hahayaang dumanas pa ng anumang api. Unti-unting lumambot ang aking puso. Lumapit si Chon Tao para magdagdag ng tsaa. At aksidenteng naitumba ang aklat na nasa ibabaw ng upuang bato. Bumukas ang mga pahina. At may nalaglag na isang pirasong papel. Patawarin po ninyo ang inyong alipin, nararapat po akong mamatay. Mabilis na kinuha ni Hu Yunsao ang papel na iyon. At mahigpit na ikinuyom sa kanyang kamay. Namula agad ang kanyang mukha. Wala lang ito. Isa lamang itong basurang papel. Ngunit sa papel na iyon, may guhit ng anino ng isang babae. Lumalabas na ang kanyang tahimik na pagpansin sa aking mga gusto. At ang kanyang medyo lito, ngunit tapat na pagkalinga, ay hindi lamang pansamantalang udyok ng damdamin. Tiningnan ko siya habang parang gusto na niyang humanap ng butas sa lupa para magtago dahil sa hiya. Sa unang pagkakataon, napangiti ako sa harap niya. Hu Yunsao. Lumalamig na ang tsaa. Ako. Ipapapalit ko na agad kay Chon Tao ng mainit. Halika. Nagsimulang magpakita si Hu Yunsao ng may kumpiyansa. Sa loob ng aking bakuran. Minsan ay may dala siyang isang supot ng pritong kastanyas. Minsan naman ay pupunta lang siya para maupo. Panonoorin akong tumugtog ng guking. O kaya ay makikipagwentuhan lang. Hindi pa rin siya sanay bumitaw ng mga mabulaklak na salita tungkol sa pag-ibig. Ngunit ang kanyang mga tingin, at ang kanyang mga kilos, ay lahat nagsasabi kung gaano niya ako pinahahalagahan. Kitang-kita ng lahat sa loob ng mansyon, na talagang inilagay na ako ng ikalawang kabataang amo sa kaibuturan ng kanyang puso. Akala ko noon, na magpapatuloy ang kapayapaan sa ating mga araw. Hanggang sa isang hapong iyon, bumalik si Hu Yunsao mula sa kampo ng Jingjiao. May dumating na madali ang balita mula sa hangganan. Ang aking kuya, si Hu Yunting, ay nagapi ang mga kaaway. Sa loob ng ilang araw, matagumpay siyang babalik sa kabisera. Babalik na siyang muli. Ang mga kahihiyang dinanas ko noong araw ng kasal. Ang sakit ng pagtanggi sa labas ng pinto ay tila lulunod sa akin sa sandaling ito. Tiyak na ang aking mukha ay namumutla na sa takot. Nagmadaling lumapit sa akin si Hu Yunsao. Mahigpit niyang hinawakan ang aking nanlalamig na mga kamay. Yueli, huwag kang matakot. Narito lang ako sa tabi mo. Sinasabi ko ito sa iyo. Hindi para takutin ka, kundi dahil hindi rin naman ito maililihim. Dapat mong malaman ito ng maaga. Ano na ang mangyayari pagbalik niya? Ano ang kahulugan ng kanyang pagbabalik? Hinawakan ng mas mahigpit ni Hu Yunsao ang aking kamay. Ang kanyang tingin ay puno ng determinasyon. Ang kanyang pagbabalik ay kanya lamang. Wala itong kinalaman sa ating dalawa. Yueli, ikaw ang asawa na pinakasalan ko ng marangal. Hindi iyan magbabago kailanman. Ang kanyang tinig ay mapangatawan at matatag, na unti-unting nagpatahimik sa kaguluhan ng aking loob. Ang balitang pagbabalik ni Hu Yunting ay mabilis na kumalat sa buong kabisera. Ang mga tsismis na humupa na ay muling nabuhay na parang bagyo. Dahilan upang muling bumigat ang aking nararamdaman. Maging ang pagtulog ko sa gabi ay hindi na mapayapa. Napakaganda ng liwanag ng buwan ng gabing iyon. Naghanda ng alak si Hu Yunsao sa mesang bato sa aking bakuran. Sinalinan niya ang aking kopita, at pinuno rin ang sa kanya.
Matagal siyang nanahimik, hanggang sa bigla siyang nagsalita sa mahinang tinig. Yueli. Patawad. Bakit ka humihingi ng paumanhin? Para sa mga kabalastugang sinabi ko sa labas ng silid ng kasal. Sinabi ko noon na ayaw kong pulutin ang mga bagay na itinapon na niya. Ang mga salitang iyon ay tiyak na nakasakit sa iyo ng malalim. Napahigpit ang hawak ko sa aking kopita. Umiti siya ng mapait sa kanyang sarili. At ininom ng mabilis ang alak sa kanyang kopita. Noong oras na iyon, hindi ikaw ang nais kong saktan. Sadyang, kinasusuklaman ko ang idinidikta sa akin. Ang mabuhay sa ilalim ng anino ng aking kuya. Kaya nang utusan ako ni ama na humalili sa kasal. At kahit na kailanganin kong pasanin ang kasunduang ito ng kasal. Ang tanging naisip ko lang ay ang lumaban sa marahas na paraan. Hindi ko alam na ikaw pala iyon. Kung alam ko lang noon pa, na ang babaeng pakakasalan ko, ay ang siyang nakita ko 3 taon na ang nakararaan. Tila natauhan siya sa kanyang mga nasabi. Mabilis niyang iniwas ang kanyang tingin. Binaling niya ang usapan. Kung alam kong ang kaharap ko ngayon ay ikaw, hindi ko gagawin iyon. Hindi ko bibitawan ang mga masakit na salitang iyon. Yueli, ngayon ay nagpapasalamat na lamang ako. Nagpapasalamat na ako ang nakatayo sa tabi mo. Hindi siya napilitang tanggapin ako, kundi buong puso siyang nagpapasalamat. Tiningnan ko ang kanyang namumulang mga mata. Nakalipas na iyon. Umiti siya ng bahagyang kakatwa. Tapos na ang lahat ng iyon. Ha ha ha. Nang araw na bumalik si Huyunting sa kabisera, ang mga kalsada ay napuno ng libu-libong tao. Ipinatawag si Huyunshao sa palasyo para dumalo sa piging ng pagdiriwang. Hintayin mo ang pagbabalik ko. Ang nakatakda ay darating. Kailangang harapin. Tumango ako. Ngunit hindi mapakali ang aking kalooban. Nang hapong iyon, inuutusan ko si Chantao na ibalik ang mga bagong bilar na aklat sa silid-aklatan. Isang matangkad na anino ang biglang pumasok sa aking looban. Si Huyunting iyon. Ang tingin niya sa akin ay puno ng kalituhan. At may nakakabalisang pagnanais na ariin ako. Binibining Su, kumusta ka na matapos ang mahabang panahon? Bumara si Chantao sa harapan ko bilang proteksyon. Hinila ko siya pabalik. Senyas na lumayo muna siya. Bahagya akong yumukod. Ang tono ko ay formal at may distansya. Ginoong Senyor, pagbati sa iyong matagumpay na pagbabalik. 3 taon tayong hindi nagkita. Ang iyong ganda ay lalong nakakasilaw. Tila ang kapatid kong iyon, Lesiu, ay nakakuha ng isang napakalaking swerte. Nagbibiro ang Ginoong Senyor. Kung wala ka ng ibang kailangan, maaari ka nang bumalik sa harapang looban. Baka hindi nararapat ang iyong pananatili rito. Nakalimutan mo na ba kung sino ang orihinal na nakatakda mong pakasalan? Akala mo ba ay tunay kang mahal ni Huyunshao? Pinulot lang niya ang itinapon ko na. Panandali ang aliw lang iyan. Dahil lang sa nahumaling siya sa iyong kagandahan. Kung hindi ako umalis noon, sa tingin mo ba ay makakatapak ka sa pintuan ng pamilya ho? Ang katayuan mo ngayon. Bakit? Nawalan ka na ba ng kibo? Binibining Su, alam mo sa iyong puso na tayong dalawa ang tunay na itinadhana. Kung nanaisin mo, may paraan ako para bitawan ka ng lalaking iyon. Maaari ka pa ring bumalik sa akin. Huyunting, pakinggan mong mabuti. Itinuring mo akong parang damo. Itinapon na parang sirang sapin sa paa. Nang gawin mo akong katatawanan ng buong kabisera. Naisip mo ba ako, nang ako ay nasa katuwiran? Ngunit itinuring mo lang na gamit na ayaw mo na. Noong nilalapastangan ako ng iba. Nasaan ka? Si Huyunshao, ang taong sa tingin mo ay humahanga lang sa ganda. Sa sandaling ako ay pinakakaawa-awa. Ay hinawakan ang aking kamay. Siya ang naghayag sa harap ng lahat na ako ay kanyang asawa. Pinrotektahan ang aking dangal. Siya ang nakakaalam ng aking pangangailangan. Nakakaintindi ng aking mga hapis. At tunay na nagpahalaga sa akin sa kanyang puso. Itinapon mo ako sa putikan. Ngunit itinuring niya akong parang hiyas. Huyunting, para sa akin. Wala kang karapatang ikumpara man lang ang sarili mo sa kanya. Mahusay ang iyong sinabi. Sabay kaming lumingon ni Huyunting. Nakita namin si Huyunshao na nakatayo roon. Lumapit siya sa tabi ko. Tumayo ng magkaagapay. Saka iniabot ang kanyang kamay. At mahigpit na pinagsalikop ang aming mga daliri. Kuya, noong iniwasan mo ang ating kasunduan, at hindi nag-atubiling itago ang katotohanan, upang tumakas patungo sa hangganan, naisip mo bang darating ang araw na ito? Ang itinuring mong parang damo, ay ang pinakamahalagang tadhana sa buhay ni Yunshao. Kuya, pakiusap. Igalang ninyo ang inyong sarili. Namula sa galit ang mukha ni Huyunting. Tumalikod siya at mabilis na lumisan ng may kahihiyan. Sa wakas, bumalik ang katahimikan sa bakuran. Patawad, Yueli. Huli na ako sa aking pagbabalik. Inyaan kitang magdusa ng mag-isa. Hindi ka huli. Dahan-dahan niya akong niyakap sa kanyang mga bisi. Sumandal ako sa kanyang matatag na dibdib.
Isang kapayapaang hindi ko pa kailanman naramdaman ang namayani sa aking puso. Sa wakas ay natanto ko, ang mapili at maprotektahan ng buong katapatan. Ay ganito pala ang pakiramdam. Ang pagiging iisang puso at lakas. Ay ganito pala kainit sa pakiramdam. Matapos ang kahiyahiyang pag-alis ni Hu Yunting noong araw na iyon, bumalik na siya sa hangganan ng kusa, at nilisan ang kabisera. Ang buhay namin ni Hu Yuntao ay nagsimula na sa kaligayahang para lamang sa aming dalawa. Dala ang makakapal na libro ng kwenta, at isang kumpol ng mga susi ng bodega. Magalang na lumapit sa akin ang katiwalang si Chen. Ito ang mga talaan ng lahat ng lupain at tindahan ng mansyon. Pati na rin ang mga susi sa bawat bodega. Ipinag-utos ng Panginoon. Simula sa araw na ito, lahat ng pamamahala sa loob ng mansyon ay nasa ilalim na ng inyong kapangyarihan. Kung mapagod kayo, ibigay ninyo ito sa mga taong mapagkakatiwalaan. Kung ayaw ninyong mamahala, iwanan ninyo ito. Gawin ninyo ang lahat ng makapagpapasaya sa inyo. Hindi ka ba natatakot na ubusin ko ang lahat ng iyong kayamanan? Ang sa akin ay sa iyo rin. Kung paano mo ito gustong gastusin. Nasa sa iyo na iyon. Kahit maubos pa ito, walang problema. Narito ang iyong asawa para kumita muli. Mula noon, ako na ang humawak sa pamamahala ng mansyon ng Marquis. Ang ibinigay niya sa akin ay respeto, katayuan, at higit sa lahat kalayaan. At ang paraan ng pagpapalayo niya sa akin ay lalong tumitindi araw-araw. Tuwing dapit hapon, isinasama niya ako sa tabi ng lawa para magpakain ng isda at manood ng mga pato na naglalaro sa tubig. Sabi ko ay medyo nakakabagot manatili sa loob ng mansyon. Kinabukasan, nagdala agad siya ng 2 kabayo at dinala ako sa labas ng kabisera. Humahaplos ang hanging tagsibol sa aming mga mukha. Sariwa ang damo at lumilipad ang mga ibon. Nangangabayo siya sa aking tabi. Binabantayan ako ng buong ingat. Puno ng ngiti ang kanyang mga mata. Ha ha ha. Kung alam ko lang na magugustuhan mo ito, dapat ay mas maaga kitang inilabas. Nagsimula na rin siyang makialam sa aking pahinga. Kapag nagbabasa ako hanggang hating gabi, siya mismo ang lalapit sa akin. At walang sabi-sabing kukunin ang libro sa aking kamay. Gabi na. Makakasama iyan sa iyong mga mata. Hay naku! Alam na ng buong kabisera na ang tanyag na General Hu ay isa na ngayong sunod-sunuran sa kanyang asawa. Minsan kapag tinutokso siya ng kanyang mga kasamahan, nagagawa pa niyang sumagot ng may seryosong mukha. Ano bang alam ninyo? Ito ay dahil gusto ito ng inyong general. Ha ha ha! Mainit ang sikat ng araw sa hapon. Sumandal ako sa upuan sa ilalim ng puno, at hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Sa gitna ng aking pagkakaidlip, naramdaman kong may lumalapit. Isang balabal ang ipinatong sa aking katawan. Hindi ko idinilat ang aking mga mata. Isang mainit na halik ang dumampi sa aking noo. Sa wakas, akin ka na ng buong buo.